Isang ordinaryong empleyado lamang sa supermarket si EJ. Kailangan niyang magbanat ng buto dahil siya lamang ang breadwinner sa kanilang pamilya. Sumakabilang buhay na ang kanilang mga magulang. Namatay ang mga ito dahil sa malubhang karamdaman sa magkaibang panahon. May 4 siya na kapatid. Ang isa roon ay may espesyal na pangangailangan. Samantalang yung 3 naman ay pareho pang nag-aaral. Kaya talagang kailangan niyang suportahan ang mga ito. Nang sa gayon ay may pangbaon at may pangkain sa araw-araw. Mahal na mahal niya ang kanyang mga kapatid dahil ito na lamang ang natitira niyang pamilya. Kaya naman gagawin niya ang lahat para lamang mapabuti ang buhay ng mga ito. Kahit nga pinapagalitan siya araw-araw ng kanilang manager, hindi niya gaanong dinidibdib ang bagay na iyon. Ganon kasi kasungit ang kanilang manager. Kapag mainit ang ulo nito, kahit tama naman ang trabaho ay papagalitan pa rin. At sa kasamaang palad, siya lang rin naman ang palaging napag-iinitan. Pero kahit ganoon ang sitwasyon, araw-araw pa rin naman siyang pumapasok ng dahil kay Yukari. Katrabaho niya ito at talaga nga namang crush na crush niya ito. Kaso nga lang ay hindi pa niya ito nakakausap kahit isang beses man lamang. Paano ba naman kasi ay nahihiya pa siyang makipagkaibigan dito. Saka bago pa lamang siya dito sa nabanggit na supermarket. Kaya wala pa siyang nagiging kaibigan. Trabaho lang naman kasi ang prioridad niya. Pero gusto niya rin naman talagang mapalapit kay Yukari. Noong tumagal na nga siya roon, ay nilakasan niya na ang kanyang loob. Nilapitan niya si Yukari at ito ay kinausap. Kamusta ka na, Yukari? Marami ka bang naging customer? Napangiti naman sa kanya ng matamis ang dalaga. Oo kaya sobrang pagod na pagod ako. Pwede ka bang yayain na lumabas mamaya? Tanong niya rito. Kinakabahan siya sa maaaring sagutin ito. Dahil baka tumanggi ito ng dahil sa meron ng boyfriend. Bahagyang natawa si Yukari habang nagsasabi ng, hindi mo pa ba ako niyaya sa tanong mo na yan? Pero sige, oo pumapayag ako. Kaya naman parang nagliwanag ang mukha ni EJ sobrang saya. Napagtanto niya na mukhang wala pa itong nobyo. Hinintay na lamang nilang matapos ang kanilang duty at pagkatapos nito ay lumabas na nga sila. Napagpasya nilang kumain sa bukas na restaurant. At syempre, sagot ito ni EJ. Bakit mo nga pala ako niyaya na lumabas, EJ? Saka ngayon ko lang narinig ang boses mo Tahimik ka kasi. Tanong sa kanya ni Yukari. Saglit namang napatahimik si EJ. Hindi niya alam kung papaanong magpapaliwanag. Hanggang sa bandang huli, ay meron na siyang nabanggit. Kasi, gusto ko kasing makipagkaibigan sa'yo, Yukari. Sampit ni EJ. Kaya naman napangiti na lamang ang dalaga. Ganun ba? O sige, friends na tayo mula ngayon Dahil dito, ay talaga nga namang masayang-masaya si EJ. Hiningi pa niya ang cellphone number ng dalaga at ibinigay naman ito kaagad. Hindi niya akalain na ganoon pala ka-approachable ang dalaga. Mula nito ay nagkakapalitan sila ng text message pagkatapos ng kanilang trabaho. Hindi kasi sila nakakapag-usap sa oras ng kanilang trabaho dahil tsak na mapapagalitan ng kanilang manager. Kaya sa ganoong oras na lamang sila nakakapag-usap. Yun nga ang nangyari. Napag-usapan nila ang patungkol sa kanilang mga buhay. Kaya naman hindi sila nawawalan ng topic. Hanggang sa may mga bagay ni tinanong si EJ noong nasa trabaho sila at wala ang manager nila. Yukari, meron ka na bang boyfriend? Natawa naman ang dalaga sa klase ng kanyang pagtatanong. Bakit mo naman natanong yan? Wala pa Saka gusto kong maging single na muna. Susulitin ko na muna ang maging malaya. Tugon nito sa kanya. Kahit hindi gaanong nagustuhan ni EJ ang mga narinig dahil ayaw pa pala nitong magkaroon ng nobyo, ay natuwa pa rin naman siya. Nang malamang single pa pala ito, at least ay may pag-asa pa siya na maging sila balang araw. At ito ay kung sakaling liligawan niya at sasagutin siya. Wala naman, Yukari. Natanong ko lang kasi baka may magalit Minsan kasi hindi ba, lumalabas tayo? Paliwanag ni EJ. Agad namang tumugon si Yukari. Maganda nga na may isang kaibigan lang na gaya mo pero tunay.
Ramdam ni AJ na namula ang kanyang pisngi matapos niya itong marinig. Nalaman niya rin kasi na siya lang pala ang nag-iisang kaibigan nito. Kaya ay pinapangako niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para maging mabuting kaibigan dito. Samantala, isang araw ay dumating ang hindi inaasahan kung saan ay merong lumalapit na isang lalaki kay Yukari. Base sa nakikita ni AJ ay parang nanliligaw ito. Nakasuot pa ito ng uniforme na pang supervisor. Base sa body language ng dalaga ay parang naiilang ito. Noong sumapit ang coffee break nila, dito na lamang nalaman ni AJ ang totoo kay Yukari. Ano ka mo? Siya pala ang supervisor natin at nanliligaw pa siya sa'yo? Oo malaki talaga ang pagka-interest sa akin noon. Nakakailang nga Bago raw natin siyang supervisor dahil si Ma'am Danica ay nang ibang bansa na. Yari tayo dyan. Isa pala siya sa bossing natin. Anong gagawin mo? Tatanggihin mo ba ang alok niya ng panliligaw? Tanong ni AJ. Ngunit ang totoo ay selos na siya. Siyempre hindi. Bakit naman ako magpapaligaw sa isang tao na hindi ko naman gusto? Ayos lang na matanggal ako. At kasi hindi naman ako napunta sa isang tao na wala naman akong kaamor-amor. Dahil dito, ay natuwa si AJ sa mga narinig. Pero hindi niya maiwasan na mag-alala sa kinabukasan ng kanyang kaibigan. Papaano kung sa patuloy na panliligaw ng kanilang bison at sa pagtanggi ni Yukari, ay baka mawalan nga ito ng trabaho. Ang gawin mo lang Yukari, mag-apply ka na ngayon sa ibang kumpanya para kapag natanggap ka na, ay pwede ka nang umalis dito. Hindi man sa nanguhusga ka agad ako pero baka yung bagong bison na yan ay isa palang manyakis. Hindi ba't dapat lang siyang iwasan? Napatango naman ang dalaga sa naging payo niya. Oo, ganun na nga ang gagawin ko. Saka tama ka. Ganun na rin kasi ang kudob ko sa kanya Kakaiba siya kung tumitig at kahina-hinala ang mga ngisi niya. At ang ipinagmamalaki pa niya ay anak raw siya ng may-ari ng supermarket kung saan tayo nagtatrabaho ngayon. Agad na tugon ang dalaga. Ganun ba? Mayabang pala talaga siya. Dapat lang talaga na maghanap ka na ng panibagong trabaho, Yukari. Sambit ni AJ. Oo nga ganun talaga ang gagawin ko. Ani ng dalaga. Sa kanilang pag-uusap, ay bigla itong narinig ni Mr. Ronald, ang kanilang bagong supervisor. Ako ba yung pinagkikismisan yung dalawa? Nakangiting wika nito. Pero mababakas naman sa mukha nito ang galit. Agad namang nagbigay ng dahilan si AJ. Hindi po sir. Meron nga po kaming pinag-uusapan pero hindi po kayo yun sir. Napatango naman si Yukari bilang pagsang-ayon sa kanyang sinabi. Dahil dito ay napangiti ang kanilang supervisor. Iniwanan na silang dalawa nito. Matapos ang duty nila, lumapit kay EJ ang isa niyang katrabaho. Ayon dito ay pinapatawag raw siya ni Mr. Ronald sa opisina nito. Nagtaka naman ang binata kung ano ang kailangan nito. Ngunit agad na siyang nagtungo roon. Nagulat siya nang bigla na lang siya nitong snikmuraan. Anong bang problema sir? Bakit niyo naman po ako sinaktan? Tanong niya rito. Alam kong may gusto ka kay Yukari at sinisiraan mo ako sa kanya. Kaya ngayon pa lang ay iwasan mo na siya dahil tiyak na mawawalan ka talaga ng trabaho. Gusto mo ba yun Gusto mo bang mamulubi at kumapang sa hirap? Pagbabanta nito sa kanya. Magkaibigan lang po kami sir. Bakit ko naman po siya iiwasan? Pagdadahilan naman ni AJ. Susunod ka ba o hindi? Hindi ko na kailangan ang dahilan mo. Dahil kapag hindi ka sumunod sa akin, ay matatanggal ka talaga sa kumpanyang ito. Payag ni Mr. Ronald. Dahil dito ay walang nagawa si EJ sa utos nito. Dahil ito ang isa sa kanilang boss. Opo, masusunod po Mr. Ronald. Dahil dito ay napangisi na lamang ng makahulugan ng lalaki. Natutuwa ito sa kanyang pagiging sunsunuran. O siya sige, muwi ka na. Sambit nito sa kanya. Mabuti na lamang sa paglabas niya ng opisina nito, hindi niya akalain na hinihintay pala siya ni Yukari. O teka, ano ba yung pinag-usapan niyo? Tanong nito sa kanya. Tama nga ang hinala ko, Yukari. May gusto siya sa'yo. Pinagbantaan pa naman ako kanina. Nalayuan raw kita. Tugon niya sa kaibigan. Ganun ba? Ang kapal naman ng mukha niya. Hindi porket siya ang anak ng may-ari ng supermarket, ay ganun na kaagad ang inaasta niya. Hayaan mong manigas siya sa galit, EJ. Huwag mong sundin ang pinag-uutos niya na iwasan ako.
Papaano kapag pareho tayong nawalan ng trabaho niyan? Sa trabaho lang naman tayo magkakaiwasan, hindi ba? Pero sa labas ng trabaho, hindi naman. Oo nga no. O sige, ganun na nga lang ang gawin natin, EJ. Pero ako, kapag nakatagpo na ng panibagong trabaho, ay aalis na rin ako sa supermarket na yon. Kung may basur naman tayo na katulad niya, ibahali na lang. Teka, kanina mo pa hawak ang tiyan mo Sinaktan ka ba niya? Tanong ng dalaga. Oo bigla niya akong sinikmuraan pagkatapos niyang sabihin na iwasan na raw kita. Kahit hindi nagsalita ang dalaga, kitang-kita sa mukha nito ang galit para kay Mr. Ronald. Hayaan mo, makakarma rin yung tao na yon. Ito na lamang ang tanging nasambit ni Yukari. Hanggang sa nagpaalam na nga sila sa isa't isa dahil uuwi na sila. Noong nasa bahay na si EJ, ay nag-isip siya ng plano kung paanong magkakaroon ng magandang trabaho. Hanggang sa naisip niya na mag-apply na lamang rin sa iba. Nang sa gayon ay may iwasan na nila ni Yukari ang mayabang na supervisor nila. Pero hindi ganoon ang nangyari. Sapagkat sa sumunod na mga araw lamang, ibinalita ni Yukari sa kanya na ang nakababatang kapatid nito ay may malubhang karamdaman. Wala pa siyang nahanap na bagong trabaho, kaya kahit ayaw na niya, ay mapipilitan tuloy siya na manatili sa supermarket. Nauunawaan naman ni EJ ang sitwasyon ng kaibigan, kung kahit sinuportahan niya na lamang ang gustuhan nito. Kaso nga lang, hindi niya nagugustuhan ang paglapit-lapit ni Mr. Ronald kay Yukari. Mukhang binabalak nga talaga itong ligawan, pero walang magawa si EJ. Magkaibigan lang naman kasi sila, kaya talagang wala siyang karapatan na magselos. At sa bawat araw na lumilipas, ay nakikita niya na parang nagkakalapit na ang dalawa. Mukhang nakuha na nito ng tuluyan ng loob ng dalaga. Nagkakakwentuhan pa nga sila. Nawalan na ng oras sa kanya si Yukari. Ang atensyon nito ay tuluyan na ngang nalipat kay Mr. Ronald. Kaya selos na selos siya noong oras na yon. Pero alam niyang wala siyang magagawa sapagkat desisyon na iyon ng kanyang kaibigan. Sino ba naman siya para pakinggan ito? Hanggang sa sumunod pa ng mga araw, nalaman niya sa mga katrabaho na lumalabas na rin ng dalawa. Ibig sabihin ay nagda-date na sila. Kaya noong pag-uwi ulit ni EJ galing sa trabaho, ay uminom siya ng mag-isa. Nagpakalasing siya dahil sa matinding kabiguan sa puso. Umaasa kasi siya na iba si Yukari sa mga nakilala. Wala rin pala itong pinagkaiba at para pang ang nakakalimutan na siya bilang kaibigan. Kaya naman minabuti na lamang niya na wag nang pagmasdan ng dalawa kapag ito ay magkasama. Nang sa ganon, ay hindi na siya masaktan pa. Saka binabalak niya na rin namang mag-resign at maghanap ng panibagong trabaho. Hindi na siya nagparamdam pa kay Yukari dahil maging ito rin naman ay hindi na nagparamdam sa kanya. Ayaw na niyang istorbohin pa ang dalawa at baka mamaya ay sila na nga at hindi lang nila ipinagkakalat. Sa loob-loob ni EJ, siguro ay pinatulan na ni Yukari si Mr. Ronald para may pangtustos sa pagpapagamot sa kanyang kapatid. Mabuti nang ginawa iyon ng dalaga kasi kahit siya, wala siyang maitutulong dito. Pareho lang naman kasi silang ordinaryong empleyado, kaya wala siyang pinansyal na bagay na may bibigay. Kaya hahayaan niya na lamang ang kaibigan at hindi ito papakialaman. Kahit na siya ay labis na nasasaktan sa mga eksena na nakikita sa tuwing magkasama ang mga ito. Hanggang sa isang araw, ay natanggap na si EJ sa trabaho na pinag-apply niya. Malaking kumpanya rin ito, pero isang janitor lamang siya roon. Kahit ganoon ang kanyang trabaho ay ayos na rin yun. At least ay hindi niya na nakikita ang dalawa. Saka mas malaki ang sweldo niya kumpara sa supermarket. Agad na siyang nag-resign sa dating trabaho. Haharapin na lamang niya ang panibagong bukas sa bago niyang pinapasukan. Ang ipinagtataka niya lamang talaga sa kanyang pagre-resign ay wala man lamang naging reaksyon si Yukari. Parang wala lang sa kanya ang lahat ng iyon. Dahil roon ay nagkaroon siya ng sama ng loob rito. Para sa kanya ay parang hindi naman siya nito naging kaibigan. Hindi man lamang siya nito kinausap. Pero sa kabila nito, ay nagpatuloy pa rin naman siya sa buhay kahit wala na si Yukari. Para sa kanya, ay makakatagpo pa rin naman siya ng bagong kaibigan na mauuwi rin sa relasyon. Nasa tamang edad na rin naman siya para pumasok sa isang relasyon. Hanggang sa makilala niya si Maribel. Hindi niya ito katrabaho sapagkat kapitbahay niya lamang ito. Kakalipat lamang kasi nito sa kanilang lugar. Naging kaibigan niya ang dalaga nang maging suki ito sa kanilang sari-sari store.
Madalas ang kanyang kapatid ang nagbabantay ngunit kapag day off niya, ay siya na ang umaasikaso sa kanilang tindahan. Kaya dito niya madalas na nakakausap si Maribik. May mga pagkakataon pa nga na sa kanilang tindahan pa ito umi-standby para lamang makipagkwentuhan sa kanya. Marami silang napag-usapan at parang hindi nawawalan ng topic hanggang sa may itinanong sa kanya si Maribik. Alam mo, AJ, mula nang magkakilala tayo, nakikita ko sa mga mata mo ang lungkot kahit napalangiti ka. Ano ba ang pinagdaraanan mo at ganun ka? Hindi. May naalala lang kasi akong isang kaibigan. At sino naman ang kaibigan na yon, EJ? Tanong nito sa kanya. Napabuntong hininga na lamang ang binata habang nagsasabi ng, ang pangalan niya ay Yukari. Nang marinig ito ni Maribik, sa hindi inaasahan ay bigla na lamang nagbago ang timpla ng mukha nito. Mababakas na parang nakaramdam ito ng selos. Hindi naman lingid iyon kay EJ dahil nararamdaman niya naman na may gusto ito sa kanya. Yung kaibigan ko na si Yukari, hindi ko kasi alam kung ayos lang ba siya sa ngayon. O bakit hindi mo kausapin kapag hindi ka na busy para naman makamusta mo siya? Pagtatakang tanong nito sa kanya. Yun ay dahil matagal na kaming hindi nagkakausap. Nahihiya ako na gumawa ng unang hakbang. Paliwanag niya rito. Bakit mo naman nasabi yan? Ibig sabihin pala hindi mo na siya kaibigan? Usisa ni Maribik. Ganun na nga, dahil nagkaroon na siya ng isang manliligaw na kinainisan ko. Nagsiselos ako sa lalaking iyon. Baka nga sila na eh. Ganun ba? Hayaan mo na. Baka next time may makamove on ka na rin. Yun na lamang ang naging tugon sa kanya ni Maribik. Kaya naman napangiti na lamang siya. Mabuti na lamang ay meron siyang ganitong klaseng kaibigan na mapagsasabihan niya ng kanyang mga problema. Mabait ito at talaga namang nakikinig sa kanyang mga sinasabi. Bukod pa roon, ay napakaganda rin ito. Gusto niya sana itong ligawan kaso nga lang ay nag-aaral pa. Ayaw niya naman na makasira sa napakagandang pangarap ng dalaga. Gusto niya ay maging matagumpay ito balang araw. Kahit siya ay binabalak niya na rin na bumalik sa pag-aaral. Kaya naman magsisimula na siyang mag-ipon para lamang isakatuparan niyon. Gusto niya na gumanda rin ang kanyang buhay at hindi yung habang buhay na lamang na ganito. Kaya naman talagang gusto niyang may marating sa buhay. Para hindi habang buhay na tagalinis lamang ng mga banyo. Gusto niya rin namang ipakita sa lahat na kaya niyang iaahon ang kanyang sarili sa kahirapan at kaya niyang bumangon pa rin kahit na ilang ulit ng susugatan. Samantala, nagpapatuloy pa rin siya sa pagiging janitor. Kahit na madalas ay sumasakit ang kanyang katawan ng dahil sa maghapong paglilinis. Mabuti na lamang sa loob ng isang linggo ay may isang araw siya na day off. Kaya talagang nakakapagpahinga rin siya. Noong sumapit nga ang kanyang day off, ay niyaya niyang lumabas si Maribik. Gusto niya kasi na makausap ito ng matagal. Maribik, bakit meron isang kaibigan na bigla-bigla na lamang iiwan ka sa ere kahit na naging mabuti ka namang kaibigan? Seryosong tanong ni EJ sa dalaga habang sila ay kumakain sa isang restaurant. Sa palagay ko, mas mahalaga kasi para sa kanila ang magkaroon ng pakinabang ang kaibigan kaysa sa totoong kahulugan nito. Dahil ang tunay na kahulugan ng magkaibigan ay ang pagdadamayan sa isa't isa. At syempre, dapat ay walang iwanan. Kung ganun Maribik, iiwanan mo rin ba ako nang dahil lamang sa mahirap ako? Tanong ng binata, kaya't natawa ang dalaga. Syempre hindi no, dahil sa totoo lang, ikaw lang ang nag-iisa kong kaibigan. Tugon naman ni Maribik. Bigla namang may naalala si EJ. Sa pagkakatanda niya, ay binanggit rin niyon ni Yukari. Pero ano ang nangyari? Nang makilala lamang nito sa Ronald, ay bigla na lamang siyang kinalimutan. Tapos sa una ay nagkukunwari pa ito na ayaw nito sa Bison. Yun pala, sa bandang huli ay siya pala ang aayawan. Samantalang yung kinaiinisan niya ang mas pipiliin nito. Oy Jay, malalim yata ang iniisip mo. Bakit? Hindi ba masarap yung in-order mong pagkain? Napangiti ng matipid ang binata. Ay, hindi. Masarap naman itong in-order ko na ramen. Meron lang talaga akong naalala. Ganun ba? Ano ba yun? Sabihin mo naman sa akin oh. Kalimutan mo na lang Maribik. Kumain na lamang tayo. Sambit ni EJ, kaya naman hindi na siya pinilit pa ng dalaga.
Nagpatuloy nga sila sa pagkain at pagkatapos nito ay nagtungo pa sila sa Ocean Park. Kitang-kita nila ang dagat na tila isang napakalaking aquarium na naglalaman ng iba't ibang mga isda. Aliw na aliw sila habang pinagmamasdan iyon. Hanggang sa noong napagod na nga sila sa paglilibot sa parke, ay nagpagpasyaan na lamang nilang maupo sa isang bench. Maya-maya ay nagsalita si Marivic. EJ, huwag mong isipin na iiwan din kita balang araw ha. Wala yung mangyari yun dahil tapat ako na kaibigan. Napasulyap naman ang binata sa dalaga at siya ay napangiti. Maraming salamat Marivic. Nararamdaman at nakikita ko naman na tapat kang kaibigan. Kaya ganoon rin ang ipinaparamdam ko sa'yo. Hindi kita tatalikuran o kakalimutan bilang kaibigan anuman ang mangyari. Napangiti naman ng matamis sa kanya ang dalaga. Tinitigan rin siya nito ng makahulugan at malagkit. Inabot sila ng gabi sa park, kaya ang ginawa ni EJ ay inihatid niya na lamang ang dalaga sa tahanan nito. Nagpasalamat naman ito sa kanya at tumiretso na siya sa pag-uwi. Nilakad niya na lamang ang pag-uwi sa kanila. Safe naman kasi ang lugar nila at bibihira lamang na may masamang loob. Sa kanyang paglalakad ay meron siyang nakitang nakaparadang sasakyan. Maganda ito at halatang mamahalin, ngunit nakabukas ang pintuan. Hindi niya alam kung may tao ba sa loob nito, kaya naman lumapit siya para suriin ito. Bigla naman siyang natulala nang masilip ang loob ng sasakyan. May nakasakay pala roon. Nakita niya sina Yuki at Ronald na naghahalikan. At dahil hindi pa nakaka-move on si AJ, ay talaga namang nasaktan siya sa kanyang nakita. Parang nagkapera-peraso talaga ang puso niya ng sandaling iyon. Mabuti na lamang ay hindi siya nakita ng dalawa, kaya kaagad na siyang nakaalis ng lugar. Noong makauwi na siya sa kanila, ay naisipan niya ng i-text si Yukari. Sa totoo lang, mula nang mag-resign na siya sa dating trabaho, ay hindi niya na ito tinext pa. Nagkaroon nga kasi siya ng napakalaking sama ng loob dito, dahil nagpapaligo na kay Ronald. Ang gusto niyang mangyari, ang babae ang unang gumawa ng hakbang, samantalang iyon nga ang ginawa niya. Tinext nga niya ang babae at tinanong kung sila na ba ni Ronald. Matagal itong nag-reply, kaya naman uminom muna siya ng canned beer. Makaraan ito ay sumagot na nga si Yukari. Oo, kami na. Bakit ka nga pala nag-text? Hindi ba't hindi na tayo magkaibigan? Huwag mo na ulit akong i-istorbohin, pwede ba? Ito ang mensahe ni Yukari, na labis na nagpadurog ng kanyang puso. Hindi na nag-reply pa si EJ, dahil sa sagot pa lamang nito ay alam na niyang itinatakwil na siya nito bilang isang kaibigan. Yung sakit na nararamdaman ni EJ ay binuhos niya na lamang sa kanyang trabaho kinabukasan upang siya ay makalimot. Ang lahat ng overtime ay kanyang pinapasukan at kahit na naduduwal na siya sa sobrang baho ng ilan sa mga banyo, ay kanya pa rin itong nililinisan. Hanggang sa paglipas ng mga araw at buwan, ay may napapansin na siyang pagbabago sa kanyang sarili. Unti-unti na siyang nangangayayat at nanghihina pa ang katawan. Madali na rin siyang mapagod. Kaya minsan ay nag-half day na lamang siya sa trabaho. Mabuti na lamang at mabait ang kanyang amo. Pinapayagan siya na makauwi kaagad. Meron naman kasi siyang mga karelyebo na janitor rin. Samantala, dahil sa nararamdaman ni EJ, ay minsan na lamang silang nakikita ni Marivic. Kapag nag-half day kasi siya ay diretso pahinga na siya. Ipinapahinga niya na kaagad ang pagod na katawan. Sa totoo nga niyan, hindi pa alam ng kanyang mga kapatid at ni Marivic ang patungkol sa kanyang nararamdaman. Inililihim pa niya ito dahil sa ayaw niyang bigyan ng alalahanin ng mga ito. Sa loob-loob niya ay magpapacheck up na lamang siya kapag sumapit na ang kanyang day off. Para naman malaman niya ang totoong karamdaman. Nananalangin siya na sana ay hindi naman malubha ang kanyang sakit at nang sa gayon ay makapagtrabaho pa siya at para matulungan ang kanyang mga kapatid. Hanggang sa sumapit na nga ang panahon ng kanyang pagpapacheck up. Nalaman niya na meron pala siyang tuberculosis at kinakailangan ng mabusising gamutan. Kaya naman ipinagtapat na niya ang kanyang sakit sa kanyang pamilya at syempre sa kanyang matalik na kaibigan na si Marivic. Meron namang nabanggit sa kanya ang dalaga. Huwag kang mag-alala, EJ. Meron namang paraan para gumaling ka. Sa panahon ngayon, ang tuberculosis ay nalulunasan na. Napangiti naman si EJ at nagtanong sa dalaga. Ganun ba? Marivic, paano mo ako matutulungan?
Para naman gumaling na ako sa sakit ko. Tanong niya sa dalaga at medyo nauubo pa nga siya nito. Tinakpan niya na lamang ang kanyang bibig. May tiyahin kasi akong doktora. Siyak na matutulungan ka noon. Nakangiting wika nito sa kanya. Kumuhit naman ang matamis ng ngiti sa labi ni EJ. Ganun ba? Maraming salamat Maribik ha. Hindi ko akalain na may tiyahin ka palang doktora. Yun nga ang nangyari. Nagpatingin siya sa tiyahin ni Maribik at nagpagamot hanggang sa gumaling na rin siya. Noong magbabayad na siya sa counter ng klinik, nagulat na lamang siya nang sabihin ng kahera na bayad na raw ang lahat ng bills niya. Ang sumagot daw nito ay walang iba kung hindi ang tiyahin ng kanyang kaibigan na si Maribik. Hindi akalain ni EJ na ganoon pala ang ibig sabihin ng dalaga na pagtulong sa kanya. Labis-labis siyang nagpasalamat sa tapat na kaibigan at syempre sa kanyang pamilya na hindi nang iwan sa kanya. At sa halip ay labis na nag-aalala sa kanya at talaga namang inalagaan siya hanggang sa siya ay kumali. Sa kanyang paggaling ay muli siyang bumalik sa trabaho. Syempre ilang buwan muna siyang nagpa-recover bago mangyari ang bagay na iyon. Kinalaunan ay nakapag-ipon na rin ng pera si EJ. Dito na tuluyan siyang nag-resign sa pagiging janitor hanggang sa naghanap na siya ng bagong racket na kikita siya ng malaki-laki. Total ay mayroon naman siyang talento sa pagtugtog ng violin ay ito na lamang ang kanyang pinagkakitaan. Ang violin kasing ito ay regalo pa sa kanya ng kanyang tsuwin. Sinubukan niyang mag-apply sa isang banda. Marami siyang pinagdaanan bago siya makapasok roon. Hanggang sa yun nga, napasama na rin siya sa wakas sa samahan ng mga tumutugtog. Naging malaki naman ang kitaan nila dahil sa hotel sila tumutugtog. Yun ay kapag may nagaganap na event o pagdiriwang. Kaya naman yung pera na naiipon niya ay talaga nga namang malaki. Kahit nakakaipon na rin siya para sa pagpapaayos ng kanilang bahay. At higit sa lahat ay may naaabot na rin siyang pera para sa kanyang pamilya. Kaya naman natutulungan na niya ang kanyang mga kapatid sa pag-aaral ng mga ito. Dito niya napagtanto na ang pagpasok ng pera ay hindi sa lahat ng oras sa isang mga nakapagtapos lamang sa pag-aaral, kung hindi nakukuha rin pala ito sa diskarte. Matagal na siyang may talent sa pagtugtog ng violin, ngunit hindi niya akalain na sa pamamagitan nito ay kikita siya ng malaki, nang dahil na rin sa tulong ng kanyang mga kabanda. Isang araw ay niyaya ulit ni EJ si Maribik na lumabas. Habang nasa seaside sila, dito'y pinagtapat ng binata ang nararamdaman niya para sa dalaga. Maribik, maraming salamat talaga ha. Noong nagkaroon ako ng pagsubok sa buhay, ay hindi mo ako tinalikuran at bagkos ay tinulungan mo pa ako na gumaling sa sakit ko. Kaya ngayon ay nagawa kong ibangon muli ang aking sarili. Narealize ko na naiiba ka talaga sa mga naging kaibigan ko at sa bawat panahon na lumilipas ay nahuhulog na talaga ako sa'yo. Ngayon nga ay ayaw na talaga kitang pakawalan pa eh. Manghihinayang ako ng sobra kung mawawala ka sa buhay ko. Dahil bukod sa napakaganda mo, ay napakabait mo pa. Maribik, gusto ko sanang tanungin sa'yo kung pwede ba akong manligaw. Pangako, iingatan ko ang puso mo habang buhay kung sasagutin mo man ako at kung magiging tayo. Napangiti naman ng matamis si Maribik habang nagsasabi ng, ngayon pa lang ay sinasagot na kita, AJ. Hindi pa ba obvious na mahal kita kaya lagi akong nandito para sa'yo? Higit pa sa isang kaibigan ang nararamdaman ko para sa'yo, AJ. Yun ang totoo at masaya rin ako nang marinig na mahal mo rin pala ako. Nang dahil sa sobrang kagalakan ng binata, ay napayakap na lamang siya sa dalaga. Para siyang nanalo sa loto sa mga oras na yon. Yun nga ang nangyari, naging magnobyo at nobya na nga sila. Nang makapagtapos na nga ng pag-aaral si Maribik at nang makapag-ipon na rin ito noong magkatrabaho na, dito na sila nagpakasal at bumuo ng isang pamilya. May sarili na rin silang bahay dahil sa kanilang pagtutulungan at sa bandang huli ay biniyayaan sila ng 3 mga anak. Nabalitaan na rin ni EJ na hiwalay na sina Yukari at Ronald nang dahil sa nalugi ang negosyo nila. Naging mag-asawa na rin kasi sila. Noong magkahiwalay sila, umuwi ng kanilang probinsya si Yukari kasama ang isang anak nila ni Ronald. Samantalang si Ronald naman ay nakulong ng dahil sa pang-istapa sa kapwa at may kinalaman rin ito sa pagbebenta ng mga iligal na armas at mga ipinagbabawal na gamot. Hindi alam ni EJ kung bakit nangyari yon sa pamilya ni Yukari, pero sa palagay niya ay baka hindi naging maganda ang kanilang kapalaran sa buhay.
Samantala ang kanyang pamilya naman ay patuloy na pinagpapala ng Diyos nang dahil sa pagsusumikap nilang mag-asawa at higit sa lahat ay sa pagiging malapit nila sa Panginoong Diyos at sa matinding pananalig rin nila. Dito na pagtanto ni EJ na kung nabigo ka man sa pag-ibig noong una, may darating naman na tamang tao para sa iyo, para damayan ka at mahalin ng totoo. Naniniwala rin siya na si Marivic ay hulog ng langit para sa kanya, kit iingatan niya ito at ang kanyang mga anak habang siya ay nabubuhay.